simbahan ng Kalamba, which is the simbahan kung saan bininyagan si Rizal. Right here, makikita mo sa tabi lang niya is yung bahay ni Rizal. Pasok natin mamaya. Samahan niyo ako, ang inyong host, Chloe Jade Montalban from ESN 201 for the course SS041 and tour the insights ng bahay ni Rizal. Pagpasok niyo mismo sa entrance, ang unang-una niyo makikita is Rizal's face right there. Tapos, makikita natin right here sa pinakadulong side namin. So, kung ano yung binabanggit ko kanina about sa Casa de Calamba na Hacienda, na walang nakalagay na halaga dito. Right here, nakasulat na pag nangyayari nagkado sa Calamba ay nangupahan ng lupa mula sa mga Dominicano, as explained earlier, na tawag ng sa mga lupa ay inquilino. So, dati parang rento lang sila, ganyan. Pagdating dito naman sa kabilang side ni Gallery 1, nandito rin yung mga mag-anak ni Rizal. Right here, makikita mo lahat ng nasaan kami. Kasi concept ng dito kayo. Nakalagay ang title ng board, yung bulletin board na to sa harapan ko right now, is ang Laguna ni Rizal. It just says so much about the fact na sobrang proud si Rizal sa sarili niya. About it. I mean, it was very evident naman sa pangapangulat ko na ganun. It's just nice to see it here. Dito pa lang sa mga writings niya dito, evident na yung niya, parang leadership, tawag doon, characters niya, traits. I just found out na the family of Rizal was one of the first people that started collecting books here sa Philippines, apparently. Nasaan yung parang in-introduce na Rizal sa family niya as design when he was kind of learning about architecture. It's the dining area of the Rizal Mercado family, and they were living here in Calamba. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, 'cause I did all." In a little while from now, if I'm not Can I ask your name na lang din po? I am Gwen po. Martin. Bale, we're here po with Gwen and Martin. So we're gonna ask them po the questions that were given. Ayun, sa tingin ko, kailangan siya pag-aral kasi dahil nga sa nagawa niya na bilang reformist, ay dapat itatak din sa kabataan na magkaroon din tayo ng boses para sa pagkakaroon ng reforma sa krisis panlipunan na nararanasan natin ngayon. Naman, Ano yung po? buhay kasi ni Rizal, magsisilbi siyang manifestasyon ng diwa ng isang kabataan. Sa role natin bilang tayo tagapagbago na lipunan. Yun, nabanggit ko kanina na magiging beneficial siya na kalaman dito sa kabataan, sektor ng kabataan para magpamula sa kung ano talaga ang meron sa panlipunan natin na hindi na-address. Bali, may tuturing na rin siya nagsisilbi siyang inspirasyon ng buhay ni Rizal or kung paano siya noong panahon. Ay si Rizal bilang sa mananalat. Siya yung tumindig sa katotohanan. Siya yung nagbukas sa isipan ng mga Pilipino, yung mga salita niya. At kung paano niya kritikal na sinuri yung lipunan na meron sa natin. Yung role natin bilang mga kabataan na kung saan ibinigay din ni Rizal sa atin, yung diwan, tumindig tayo sa kung ano yung nararapat at ipaglaban natin yung karapatan natin. Again, as I mentioned all throughout while I was nag-iikot sa bahay niya, feeling-wise, emotion-wise, I was touched and amazed by how this place is taken care of and promoted. I'm glad na they're letting people visit it ng free, and I'm glad a lot of people are still parang interested in going here. The new things that I learned, yung fact na parang nag-rent lang pala sila dito. So that mas sobrang laki pala talaga nito. So, informative din naman yung mga naging lessons natin.
Yung mga nandito, very detailed siya. Like, nandito talaga mga excerpts ng mga parang diary excerpts niya, journal excerpts niya when he was in Manila. Tapos nandito rin yung paglalakbay niya sa Europe na in my field. Well, for starters, my major is psychology. So, as how the course described Rizal's passion is, ganun din yung passion ko sa psychology area. And I hope everyone taking up psychology has the same amount of passion as much as Rizal had for this country. Kasi psychology is a very, very crucial profession. Kasi sa psychology, need mo talagang intindihin yung tao. Kahit na gano'n pa kahirap intindihin, there's still a lot of improvement na need ng psikologiyang Pilipino. I'm very much looking forward to be a part of that. And aside from the fact na yun, na-doctor siya, and like, pinush niya yung pagiging doctor niya, even with the thought na, especially at time na napunta siya sa dapitan, right? Hindi siya nanghingi ng sobrang monetary na parang bayan. Yung gamot siya out of passion and out of duty. For the last question, for the reflection, parang ang naibibigay ng Rizal is never get tired of looking forward to serving the country, especially yun nga sa field ko, psychology. Sobrang need natin ng more psychologists, psychiatrists, and psychometricians here sa Philippines. Given na the generation na lang sobrang vulnerable sa pagdating sa mental health. Ano ito ng sense na parang, OA man kung OA, pero parang gusto kong ipaglaban ko. Ano yung dapat natin. Especially, in trend right now, habits and daily lifestyle. Ayun, as I mentioned, it's more on passion talaga. And like, sense of patriotism na, I want to do more. Parang, yung sense of leadership ko ngayon, mas buhay siya. I want to lead like Rizal. I want to be an example like Rizal. I want to do more for the country like Rizal. Especially focused sa nature ko. I want to do more for Pilipinas, just like how Rizal did a lot for the Philippines, hindi lang sa isang major guys. And if you can do it, I bet I can